Mga ka-friendship, hirap na hirap ka ba mag-budget? Bakit hindi magkasya ang ating budget? Kung gusto nyo malaman, here are the 10 biggest lies about budgeting. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin to, I want to reveal, I want to uncover kung bakit ba talaga tayo nahirapan mag-budget. At meron tayong 10 pinapaniwalaan na kamalian o kasinungalingan, kaya tayo po hindi nakabudget. Let's go to number 1. Number 1, hindi kasya aking income, kaya hindi tayo nakaka-budget. Alam mo, kung income lang po ang problema, ito yung reality. Sino po sa inyo nanggaling po sa pamilyang mahirap? Type me sa comment section. Alam mo, philosophy ng isang taong mahirap, mas maganda na kumain ng isang beses ang araw kaysa walang makain. Mas maganda na tumira sa maliit na bahay kaysa walang matiran. Agree? I would rather have something rather than nothing. Kaya nga, that's the reason why, kung hindi nyo napansin, nung unang lumabas ang ating income, kahit maliit na pagkakasya at minsan may sobra pa. Bakit? Kasi iniingat-ingatan natin at ayaw na natin bumalik sa dating katayuan na walang-wala tayo. Tama o mali? Pero itong problema, nung lumaki ng ating income, ito na mindset natin. Ito na ang panahon ng paghihiganti. Lahat ng di mo kinakain mo na. Lahat ng di mo sinusubukan. Lahat ng hindi mo pinupuntahan mo na. So yun ang naging problema. So, yung hindi kasyang income, depende yan eh. Bakit maliit? Nagkasya, lumaki, nagkulang. Kasi nga, dati tama ang mindset. Nung lumaki, mali na ang mindset. So, the problem is not the income. The problem is the person who's handling the income. That's number 1 lie. Second lie about budgeting, hindi ko naman kaya mag-budget. Hindi ko naman alam paano. Yun nga. Parang ano yan eh, sinabi mo, hindi ko naman alam paanong magnegosyo. Hindi ko alam paano mag-invest. Hindi ko alam paano mag-drive. O, kung hindi mo alam, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo matuto. Bakit? Ang pagbabudget, ang pagnenegosyo, pwedeng pag-aralan. Ang pagdadrive, pwedeng pag-aralan. Ang pag-i-invest, pwedeng pag-aralan. Ganun din sa pagbabudget. Ang pagbabudget ay pwedeng pag-aralan. Ang tanong, gusto mo bang pag-aralan o hindi? Kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, wag mong sabihin na hindi mo kayang mag-budget. Ang tanong, gusto mo bang matutong mag-budget? Kung gusto mo matutong mag-budget, tapusin mo tong video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-budget. Number 3, hindi ako magkasya ng budget. Bakit? Because I deserve a break. YOLO! You only live once. O diba? Bakit tayo kumita? Para mag-enjoy? Bakit? Madadala mo ba yung pera mo sa hukay? Yes, tama ka na. Kailangan i-reward natin ang ating sarili. Pero sa pagre-reward, magtira ka rin naman para sa emergency fund. Magtira ka naman para sa future. Wala naman pumipigil sa iyo na mag-enjoy ka. Wala naman pumipigil sa iyo na buminom ka ng kape mo. As long as may matitira. Kasi pagka you deserve a break, alam mo mababreak natin yung budget natin. Baka ending, walang matitira. Line number 4 about budgeting. Kung bakit tayo hindi nagkakasya sa budget, kailangan ko mag-upgrade. Cellphone, ina-upgrade. Computer, ina-upgrade. Looks, ina-upgrade. Lahat ina-upgrade. Walang problema na ikaw ay mag-upgrade as long as may budget ka pang mag-upgrade. Ang problema, hindi mo kaya, inutang mo na ang pag-a-upgrade. Agree o disagree? Kasi kailangan natin malaman kung needs or wants yan eh. Kung need yan, go. Upgrade ka. O, cellphone mo, nagbabloging ka, ginagamit mo sa business, go. Upgrade ka. Kailangan mo yan. Kikita ng pera yan. Pero mag-upgrade ka ng cellphone mo para pakita mo lang na afford mo yung latest na cellphone. Tapos magbabayad ka ng 36 months na zero interest, na may interest naman talaga. Ayun, yan ang may problema. Again, the problem is not the sale. The problem is not the upgrade. The problem is may pambili ka ba ng upgrade. Let's go to line number 5 about budgeting. Bakit nasisira ang budget natin? Kailangan mo ng bonggang party sa anak mo. Ha? Minsan lang mag-18 yan. Minsan lang mag-debut yan. So, minsan ka rin mangungutang. Oo. Grabe naman talaga, no? Tayong mga Pinoy talaga, no? Nang hilig talaga natin, no offense, man. Bakit mo gustong magbigay ng debut? Para ba sa anak mo? O para pakita mo sa tao na afford mo? Real talk tayo. Kung sinasabi mo para sa anak mo, alam mo pa na magagawin? Yung gagasusin mo na pera sa pang-debut, i-invest mo na lang sa 18 years old niya para pagdating ng 60, meron siyang investment na makukuha. May pamana ka na. Kesa i-party mo ngayon. Pag pinarty mo ngayon, wala nang perang papasok. Gastos lahat yan eh. Sa totoo lang, sino po sa atin? Lalo na, hindi lang pag-party yan. First birthday ng anak mo. Walang problema kung may budget ka. Kung wala kang budget, uutangin mo. May problema. Sino po sa inyo nakaalala nung first birthday party nyo, anong cake, anong itsura, sino dumating na bisita, anong pagkain na kinain nyo? Wala. Imagine mo, kung first birthday ka,
tapos ininvest ng magulang mo yung pera, no? Ininegosyo or let's say ininvest sa isang fund, pag-ibig fund, tapos ininvest na lang, iniwan na lang yan in time, no? Para sa iyo. Alam mo ba, ito, yung ininvest mong pera sa pag-ibig fund will double every 10 years at 7%. Kunyari, 7%. Dodoble yan every 10 years kung at 7%. 7%. Kung nag-invest siya at zero age at nilagay sa pangalan nila, okay, kasi hindi ka pa pwede mag-invest sa pag-ibig pag hindi ka pa 18. Pero nilagay sa pangalan nila, pero ibibigay yan sa inyo. Alam mo, in 50 years time, kung 10,000 pesos ang pinamparty nilagay na sa pag-ibig fund or investment, 5 times yan dodoble. So, doble natin ng 5 times. 10 magiging 20, 20 magiging 40, 40 magiging 80, 80 magiging 160. Magkakaroon ka ng 160,000. Eh, what if? 100,000 inumpisahan. 100,000 magiging 200 to 400, 800, 1.6 million. Imagine mo, sa 100,000 invest in 50 years time, may pamana ng 1.6 million imbis na iparty. Nasa sa inyo. Number 6 lie about budgeting. Kailangan na natin bumili pag may sale. Kasi makakatipid po tayo. Ay, ito lang po. Yes, nakakatipid kayo dahil may sale, pero ang question, hindi yung sale. Ang question, may budget ka ba sa pang-sale? Kasi kahit na may sale, pag wala kang budget, no, masisira ang budget mo. Kukuha ka ng pera o baka utangin mo pa. Nagigets nyo? The issue is not the sale. The issue is may pambili ka ba ng sale. As a matter of fact, kahit walang sale, pag may budget ka, pwede kang bumili. Clear? Number 7 lie about budgeting is this. Kung di ka nakakaipon, ay alam mo, mas practical na kumain sa labas. Imagine mo, magagayat pa tayo, sayang yung oras, magluluto pa tayo. Yes, I do agree kung mag-isa ka. At kung kakainan mo, dapat hindi yung mga mamahalin yung talagang practical lang. Pero kung kayo 5, hindi practical na kumain sa labas. Pag 5 kayo, mahina na po ang 1,000. Di ba? Sa 1,000, ilang araw na pamamalengke na yun, yung 1,000 mo. Kaya mas practical pa rin kumain sa bahay. Pero kung yun, binubudol mo sarili mo in reality, imagine mo, tuwing kakain tayo sa labas, mahina na yung 1,000. 1,000, di ba? Do it only every Sunday. That's 4,000 a month times 12 months, 48,000 a year. Kain lang sa labas. Number 8, lie about budgeting is this. Kailangan bumili ka ng branded. Yung may pangalan, baka sabihin cheap ka. Baka sabihin hindi ka afford. Again, I have nothing against people who buys branded. Okay? Kung bumibili ka ng branded, as long as afford mo, may budget, di mo utangin. Pero pag bibili ka ng branded, wala ka sa budget, o sa utangin mo, may stress ka pa. Yun ang may problema tayo. Di ba? Ako personally, I'm not a branded person. Sinabi nga ni mama ko, anak, kahit di ka bumili ng brand, pag ikaw sumuot, ikaw magiging brand. Oh, di ba? Hindi, practical ako. Like, itong t-shirt na ito, affordable. Less than 300 pesos. O itong watch na ito, fit watch, no? Just to know how many steps I did already. Pantalon ko, hindi ako lumalagpas ng 2,000. Sapatos ko, hindi rin ako lumalagpas ng 4,000. 3,000 plus lang, maximum na. Again, walang masama pag bumibili ka ng branded kung afford mo. Pag hindi, huwag mong pilitin. Number 9 lies about budgeting. Kaya hindi tayo nakakaipon, nasira ang budget. Mas masarap yung mga branded na coffee. Again, uulitin ko walang masama na bumili ka ng mga branded stuff, branded coffee as long as you can afford it. Chinky, paano malaman kung afford mo isang bagay? Ito lang, simple math lang. Again, you don't have to follow me. No? I just do this in my mind mentally. I just multiply everything by 5. Multiply ko ng by 5. So kung may bibilin ako, ito times 5 ko siya. Kunyari, let's say, kape, 200 times 5, 1,000. Based on my income. Based on my income na kinikita ko, afford ka ba isang 1,000 pesos worth of coffee? Pag kumikita ko, let's say, na 500,000, 1,000, kaya yan. Pero pag kumikita ka ng 15,000, 20,000, 1,000 ang kape mo, 3 in 1, 10 pesos times 5, 50. Sa 15,000 afford mo, 50 pesos kaya mo. Ayun, 3 in 1 ka. Last but not the least, are you learning so far? Are you learning? Medyo nararak ko ba kayo? Number 10, budget na kailangan natin maunawaan para hindi masira ang ating budget. Ito, matindi to. Ito ang talagang sumisira ng ating budget. Kailangan ko tulungan ang aking mga kamag-anak incorporated. Yes. We need to help. We want to help. Pero itong natutunan ko sa pagtutulong, you cannot help others if you cannot help yourself. You cannot give what you do not have. Kung mismo ikaw kapos, ano itutulong mo? Pero minsan, yun nga nakakalungkot kung bakit nasisira ang ating personal budget. Pag may humingi ng tulong, hindi ka marunong tumanggi.
Sino sa inyo guilty? Yung mismong isusubo na ng pamilya mo, ibibigay mo pa sa iba. Alam mo, tatandaan nyo itong word na ito, family first. Umpisa mo muna sa family mo. Your own ministry is your first family. Yung family mo muna. Walang masamang tumulong as long as may kakayanan kang tumulong. Pero pag masisira na ang budget mo at tutulong ka sa ibang tao, mag-isip-isip ka. Kaya nga, of all the 10, itong 10 na ito, hindi kasya ang income ko, hindi ko alam paano mag-budget, hindi ko kaya, deserve ko naman to, kailangan ko mag-upgrade, kailangan ko ng bonggang party, kailangan bumili ako pag may sale, or if not naman, mas practical kumain sa labas, kailangan ng branded, tapos mas masarap yung mga mamahaling kape, or number 10, kailangan kong tulungan ang mga taong lumalapit sa akin. Among the 10, saan ka guilty dito? I want you to tell me the real thing. At sana naman tong episode na ito ay pumukaw ng inyong damdamin at lumiwanag at nagbukas ng inyong isipan ng problema minsan hindi yung kita, ang problema kung paano natin ginagastos ang ating kita. At para sa mga taong nagsasabi, Chinky, gusto ko matutong mag-budget pero hindi ko alam, may good news po ako sa inyo. Meron na tayong mga tools and information that can help you to become financially responsible and to learn how to budget. So if you want to learn, all you need to do is just go to my link sa may comment section. Check nyo na lang po para malaman nyo kung paano kayo matututo. Maraming salamat sa pagpapanood. Don't forget to like and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.